Ano po ba ang pinaka-intensyon ng Panginoong Hesukristo kung bakit niya nilalang ang mga tao? Kung bakit niya nilalang ang mundo? Alam po ba ninyo, ang pinaka-intensyon niya para ang mga tao ay magkaroon ng isang napakalaki at isang natatanging relasyon sa Kanya. Pero ito po ay naputol. Alam naman natin yan, ang pumasok po ang kasalanan. Kaya hanggat ang isang tao ay hindi nakakakilala ngayon sa Panginoon, nandoon yung Adamic nature o nandoon yung sin nature. Yung mga bagay na pinapahalagahan, supposed to be, okay? Na supposed to be dapat pahalagahan ng mga tao. Ito yung mga bagay na makadiyos. Ito yung mga bagay ng pagnanais mo na maunawaan pa kung sino ang Diyos, kung paano siya kumikilos sa buhay ng bawat isa, kung bakit siya nagkatawang tao. Yung mga bagay na ganyan para doon sa mga may Adamic nature. Okay? Ibig sabihin yung mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus, yan po ay isang malaking kahibangan para sa kanila. So mapapansin po ninyo, yung intention o yung intended ng Panginoon na supposed to be, na dapat yun ang gawin ng mga tao, hindi nagagawa ng mga taong ito. Hinahanap nila ang pleasure rather than Jesus. I know, hindi naman po masama ang meron tayong mga tinatangkilik. May ibig kang bilhin, bumili ka ng kotse, kung may pera ka naman, pwede yun, maganda po yun. Pero ang kaibahan lang po, yung mga hindi po mananampalataya, yan po ang kanilang pinupurso. Bata pa lang po ngayon, tinuturuan ng maging mayabang. Napansin ninyo, kailangan ikaw ang sikat. Gusto ngayon lahat maging famous. Alam po ba ninyo, ang isang mananampalataya, kapag siya po ay nakakilala na kay Jesus, di ba? Since mananampalataya ka na nga, dahil nakilala mo si Jesus, ang tawag sa iyo, ikaw ngayon po ay mananampalataya na. Pasensya na po sa ingay, hindi ko po intended. Yan ang hindi ko intended, maingay yung mga aso. Okay. Pag naging mananampalataya ka, ang iyong puso at hangarin ay nagbabago. From self na sheep na kay Christ. Ang gusto mong maparangalan sa buhay mo ay ang Diyos anak. 'Di ba? Ang Diyos na naging tao para ikaw ay maligtas sa mga kasalanan mo. Nagkaroon ka na ng bagong hangarin. Hindi yung hangarin ng mundo na nilalakaran ngayon ng mga anak ng pagsuway. Pag narinig po ninyo yung term na Adamic nature, kumakatawan po ito sa lahat ng unbelievers. Ibig sabihin, wala silang hilig sa anumang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. For them, yung mga bagay na yan, tulad na sinasabi ng 1 Corinthians 1:18, ang mga bagay na yan for them are foolishness. But, ito pong sasabihin ko po sa inyo, pag alam mo ang kapangyarihan ng krus ni Kristo Jesus na namatay para sa atin doon nga po sa krus na yan, yan po ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinthians 1 verse 18. Kaya, huwag tayong maiinggit sa mga hindi mananampalataya. Alam po ninyo, marami ako nakikita na hindi mananampalataya. Pero sa tingin ko, parang meron silang ability kaysa sa mga believers. Ako po, observation ko po talaga ito. Bakit parang umuusad sila? Well, alam niyo kung bakit? Kasi nasa Bible po yan. Kasi nakalagay doon, ang mga hindi mananampalataya ay parang tila wise. Kasi ang wise, yung pagiging wise nila, galing po sa mundo. Kasi taga dito lang po sila. Not until or kung makakakilala sila sa Panginoong Hesukristo. Doon mababago. Okay, ito po ang hamon ko po sa inyo. Mamayang gabi bago kayo matulog, pwede po bang i-remind ninyo o alalahanin ninyo yung buhay ninyo noong wala pa kayo kay Kristo? Nung hindi niyo pa kilala si Jesus.
Tapos, ang gawin nyo, ikumpara ninyo sa buhay ninyo since nakilala nyo si Jesus. Alam po ba ninyo, yan ang madalas kong ginagawa. Ang layo. Noon, dati, kailangan ako ang sikat. Ako ang matanyag. Pag ako po dati nag-a-apply ng trabaho, ang gusto ko, gagawin ko ang lahat para papurihan ako ng boss, di ba, ng mga supervisors. Pero, nagbago po ang lahat ng yan nung makilala ko si Kristo Jesus. Ngayon, pag may pumuri sa akin, sasabihin ko, kay Jesus lahat ng papuri. May pagbabago. Dahil ang ating bibig, yan po ang nagsasalita kung ano ang laman ng ating puso. Kasi, kung tumanggap ka ng kaligtasan, hindi ka mapapakali na hindi mo i-share yung kaligtasan na tinanggap mo. Ito po yung tinatawag nating pag-share ng good news to win souls for Jesus. Hindi to win money for yourself. Alam po ba ninyo, may sasabihin ako sa inyo, pag ikaw ay naging believer, yung pera, yung mga pinupurso ng unbelievers, darating sa iyo yan ng effortlessly. Hindi mo kailangan paghirapan ng mga bagay na yan. Si Jesus ang may sagot niyan sa iyo. Siyang bahala sa iyo. Grabe ang gagawin niya. Alam ko po ang sinasabi ko. Dahil ako po, nararanasan po namin yan ngayon. Dumating po kami sa punto na parang, paano ng buhay namin? Paano na ngayon? Tapos, nagka-COVID pa kami. Alam po ba ninyo, laging may angels na tumutulong sa amin? Kasi ang buhay naman po namin ay simple lang. Minsan dumarating po kami sa point na paano na yung financial, yung mga finances, pero nagugulat na lang po kami, hindi po kami nagkukulang. Kaya sabi ko po, yung mga pinupurso ng mundo na yan, darating po sa atin yan nang wala tayong ka-effort. Ang gusto lang ng Panginoong Jesus, i-share natin ang gospel. Kung believer ka, huwag kang umakto na parang mga unbeliever. Hindi mo kailangang hanapin ang pera. Hindi mo kailangang hanapin ang kayamanan. Hindi ko rin sinasabi maging tamad ka. Pare-pareho po tayo nagtatrabaho. Pare-pareho po tayong nagsusumikap, no? Para may maihanda sa pagkainan natin. Pero ang point ko lang po ito, huwag yun ang gawin mong focus. Ganito, pumunta ka sa trabaho mo, pero dapat ang pinaka-intention mo, magbahagi ka ng good news. Magbahagi ka ng gospel. Hindi yung kabaligtaran. Yung kunwari magbabahagi ka ng gospel para may makuha kang benefit. Hindi po yun. Ang gawin mo, baligtarin mo. Pumunta ka roon para ang intention mo talaga makapag-share ka ng good news para maraming maligtas. Kasi alam po ba ninyo, isa po sa mga katangian ng isang mananampalataya ay ang binagong buhay. Yang binagong buhay, hindi mo yan tratrabahuhin. Yan ay kusang lalabas, built in from the inside to out, para makita ng ibang mga tao na, hey, I truly believe, sasabihin nila, Jesus lives in this person. Si Jesus na po ang may-ari sa atin. Hindi na po si Satanas. Pinanganak tayo, meron tayong Adamic nature, meaning sin nature. Pero when we receive the Lord Jesus Christ into our lives, sabi ng 2 Corinthians 5:17, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Lumipas na ang dati nating pagkatao. Since alam natin ito, isa lang po ang gusto kong sabihin. Lagi po tayo maging conscious kung sino tayo kay Jesus at lahat darating sa atin effortlessly. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love grace of Jesus sa ibang mga tao. His love and His wonderful grace ay hindi lamang po para sa atin. Tinanggap natin ito upang ito'y ating ibahagi, lalo na doon sa hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Thank you, and Jesus truly
loves us all.